kita, tinanong bakit ako ikaw ay nakilala, nalungkulan ng iba. Sana umuwi ka, ako'y nakalubos sa'yo. Bumalik ka sa puso kong nahihirap. Salamat po sa pagkakataon na ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang milagro na ginawa sa akin ng Panginoong Diyos sa tulong po ni Brother Willie at sa mga kapatid ko na patuloy na nanalangin sa ikagagaling po ng karamdaman ko. Bali, 2015 po nang na-diagnose ako na merong kidney stone na 10 mm. At nag-undergo po ako ng shockwave. Tapos, 4 na taon po ang nakalipas. Nang nagpa-ultrasound po ulit ako, bumalik po yung bato na may sukat na 4 mm. Ngayon po, hindi po ako makakasakay ng barko, hindi po ma-clear ang medical ko kung hindi ko maipapatanggal yung bato. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Ngayon po, na nagpa-ultrasound po ako, yun po yung sukat ulit. Pumunta po ako sa urologist ko. Ang doktor po na regular na nag-check up sa akin. Ang sabi niya, binigyan niya po ako ng gamot o kung gusto ko daw po, i-undergo ulit ako ng shockwave na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ngayon sabi ko, Dok, baka pwede naman na wag muna, sabihan na lang kita. At yun po, sa pagtitipon po dito, pinagdasal po ako nila Brother Willie at ng mga kapatid po. At tuwing titipon-tipon po sila, lagi po nila akong pinagdarasal. Tuwing Thursday po. Ngayon po nung Thursday, pinagdasal po nila ako. Thursday po ba? Yes, Thursday. Kasi po Wednesday po ako nagpa-ultrasound po ng itong nakaraang linggo lang po. Ang nagpa-ultrasound po ulit ako para makita ko po at maipasa ko sa medical. Ang sabi sa akin ng doktor, wala naman daw po akong bato. Amen. Wala po. Kahit ako po sa sarili ko, hindi po ako makapaniwala na nawala po sa loob lang ng 2 linggo. Hindi po instant yung ano po sa akin eh. Pag inabot po ng 2 linggo, bago po mawala yung bato, hindi po agad na nawala.
tulad po ng sinasabi kanina ni Brother Willie na hindi instant. Yun po, may proseso. At saka sinabayan ko din po ng inom ng gamot at saka po tamang diet. Yun po, yung naging resulta ng medical ko. Fit to work na po ulit ako. Maraming salamat po sa Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program, sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi. Ito po sa Pilipinas. Sa ating kalendaryo ay May 5, 2022. At sa kasalukuyan po, tayo ay napapanood ng live mula po rito sa Plaridel, Bulacan. Napapanood po tayo ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas at gayon din po sa mga nasa abroad sa pamamagitan ng Facebook Live at ng YouTube Live. At ngayong gabi ay wini-welcome na po natin ang mga nanonood po sa atin sa YouTube. Meron na po ngayon sa kasalukuyan na 12. At sa Facebook po ay meron pong 15. Salamat po dito sa mga maagang nag-join. Dito po sa ating Bible study. Tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po Linggo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kapag ka po Martes at Huwebes ay tayo po'y sumasagot sa mga tanong na ipinapadala sa atin ng ating mga viewers. Yung kanilang mga tanong ay sinasagot po natin at ginagawa na rin po nating topic. Pagka naman po Linggo, yung alas 9 ng umaga ay meron na po tayong mga naka-ready na mga topics na yan po ay series, topic series po yan na dapat po nating masubaybayan linggo-linggo para makompleto po natin yung paksa na ating ipinaglilingkod. At ngayong gabi ay atin pong ipagpapatuloy. Yun pong tungkol po doon sa tanong sa atin ng isang miyembro po sa grupo ni Brother Eli Soriano na ayaw pong ipabanggit pa yung kanyang pangalan. Ang kanyang katanungan ay tungkol dun daw po sa huling hapunan. Bakit ginawang spiritual ni Soriano? Wala nang kain ng tinapay at inom ng alak.
Ang alam ko po, hindi tinanggal ni Kristo ang huling hapunan. Thanks po. Ayan, yan po yung ating tanong na noong nakaraang Martes po ng gabi ay atin pong binigyan ng pagkakataon na masagot dito po sa ating programa. At ito nga po ay ating ipagpapatuloy ngayong Huwebes ng gabi. Pero bago po natin puntahan yung tungkol dyan sa tinatanong sa atin na yan ng isang miyembro pa sa grupo ng MCGI, meron po kasing urgent na pakiusap po sa atin yung isa ring miyembro dyan sa grupo ni Brother Eli. Napapansin ko po ngayon na marami na pong mga miyembro sa grupo ni Brother Eli Soriano. Ang ngayon po ay unti-unti ng mga naliliwanagan ng isip dahil sa kanilang panonood, pakikinig sa ating programa. Dito po ngayon sila talaga tumatakbo sa ating programa. Dito po sila lumalapit para po yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga hinaing ay maiparating sa kanilang leader. Brother Willie, nanonood po talaga sila sa programa mo. Alam na alam po namin na tuwing kayo po ay may programa, kahit nung buhay pa si Brad Eli, ay hindi po pinapalampas ang iyong programa sa Facebook, YouTube. Meron na pong record sa Apalit, may nagre-record pa sa Brazil. Yun po ang pinarating sa atin ng ating mga kaibigan. Wala talagang pinapalampas si Brother Eli sa iyong mga programa na yan sa Facebook at YouTube. Meron ng mga grupong nagre-record sa Apalit, Pampanga, at para makasigurado, meron ding grupo na nagre-record naman sa Brazil. Kaya talagang pag tayo po yung nagpo-programa, pinapanood po tayo dyan po sa may Apalit, Pampanga. Yung grupo ni Mel, sila po yung talagang nakatutok sa ating programa at nire-record po nila itong ating programa. Kaya itong mga miyembro sa grupo ni Brother Eli na mga nagdidismaya na, disappointed sila dahil yung bago nilang leader ay ipinakilalang mangangaral, tagapagturo, pero hindi naman ginagawa yung tungkulin niya bilang mangangaral, bilang tagapagturo. Panay ang banggit, madalas niyang bigyan ng diin sa mga miyembro yung mga tungkulin, gampanan ng mga tungkulin, pero siya mismo nagsasalita, hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang mangangaral. Yung mga ministro dyan, yung mga KNP dyan, yung sinabi ni Brad Eli nung nabubuhay pa siya, kayo, mga asong hindi makatahon? Kumapit na ba sa inyo yung salita na yun ni Brad Eli na kayong lahat dyan ay mga asong hindi makatahon? Natupad sa inyo yung nasa Biblia, yung nasa Isaias 56, at ang mga talata po ay 10 hanggang 11. Ito po yung natatandaan ko sa video na sinabi ni Brad Eli nung siya'y mabwisit diyan sa mga paimportante na yan na mga ministro, mga KNP. Sabi ni Brad Eli, ano ba? Tatawagin ko ba kayong isa-isa dyan? Sani, Rodel, Josel? Ano kayo, mga aso hindi makatahol? Basahin po natin. Ang kaniyang mga bantay ay mga bulan. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw,
sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ito po, mga magulang, mga kaibigan, ang nangyari po diyan sa mga naiwanang mga ministro ni Brother Eli Soriano. Magmula po doon sa kanyang pamangkin na pumalit sa kanya bilang bagong leader. At sa lahat ng mga ministrong nandyan, silang lahat, yung tinutukoy dito ng Propeta Isaias na mga asong hindi makatahol. Sino po sila? Mga pastor na hindi nakakaunawa, mga aso na matatakaw, kailanman ay walang kabusugan. Yan po yung nakasulat po dyan sa aklat ng Propeta Isaias na si Brother Eli noong isang pasalamat na siya po ay sobra na pong nasagad yung pasensya niya dyan sa mga ministro na kailangan pang tawagin isa-isa, banggitin ng mga pangalan para doon sa pasalamat ay mag-participate sila doon sa pagtalaki ni Brad Eli. Ayun, napagsalitaan silang lahat ni Brad Eli na yung mga asong hindi makatahol. Ito nga po nangyari. Mahigit sa taon na pong pumanaw si Brother Eli Soriano. Yan pong mga magkakasama dyan na mga ministro magmula sa bagong leader. Hindi po, hindi makatahol. Hindi nga po kayang mangaral, walang Bible exposition, stop na yan. Yung inyong napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo, yan po yung mga nauna pang mga videos si Brother Eli. Matagal na po yung mga videos na yan. At paulit-ulit na lamang po. Tapos yan, yung kanilang pagdodoktrina, mga videos pa rin po ni Brother Eli Soriano ang kanilang ine-exploit. Yun po yung kanilang ginagamit para makapanghikayat pa rin ng mga tao. Ngayon, yan po ay hayag na sa mga miyembrong mga nabubuksan na po ang mga isip, naliliwanagan na po ang kanilang mga isip sa panonood at pakikinig sa ating programa. Kaya dito po sila nagtatanong sa ating programa at yung iba naman dito na rin po nagsusumbong. Itong ating programa, dito na po nagsusumbong ang mga miyembrong nakakaranas ng kaapihan dyan sa grupo na yan ni Brother Eli. At noong isang gabi po ay meron po tayong nakausap, nagsusumbong po sa atin. At ito po ay hindi po ito iba doon po sa nakaupo ngayon na bagong leader. Pinsang buo niya ito. Hello! Nel, yung mga nagre-record sa apalit, yung nakipag-usap sa akin ng isang gabi at isinusumbong sa akin yung naranasan niyang masamang karanasan dyan sa grupo ni Brad Eli. Ang nagsusumbong sa akin ay isa sa mga anak ni Kuya Akong. Hello! Si Kuya Akong po, Soriano, yan po ang kuya ni Brother Eli. Ngayon, isa po sa mga anak ni Kuya Akong, na mayapa na po yung Kuya Akong. Yun po ay pumanaw na. Natatandaan ko po yung Kuya Akong na yan. Nung ako po ay unang destino ko po doon sa chapel sa Apalit, Pampanga. Umaga po yun ako po'y destino sa Apalit sa umaga, tatakbo pa po ako ng Hagonoy sa hapon. Kaya pagkatapos po noong pagsamba doon sa Apalit, Pampanga, doon sa chapel, gusto ko na po agad makaalis para ako naman po ay biyahe pa papuntang Hagonoy.
Ang natapos po yung pagsampa sa apalit ng mga bandang mga 10:30 po yun eh. Kasi nag-start ng 8:30, yan, mga 2 hours, natapos ng 10:30. Baguhan pa po ako manggagawa no, hindi pa po ako stay-in sa apalit. Ngayon, doon po sa chapel, meron po doon sa malapit sa pintuan, isang lalaki po na naka-white, all white. Talagang puti po yung pantaas, puti po yung suot niyang pantalon, at puti rin po yung sapatos. Ngayon, edi ako po'y hinausap po nung lalaking all white ang suot. At ako po'y niyayaya sa kanyang bahay, brother. Sa bahay ka naman ng hali. Sabi ko sa akin noong nakikipag-usap sa akin. Sabi ko, salamat po ka kapatid. Ako po ako'y nagmamadali na po bumiyahe pa-destino pa po ako ng Hagunoy. Baka ako mahuli ron. Mahirap po ako kasi ang biyahe, sasakay lang po ako ng jeep. Sabi sa akin noong lalaki po na nakikipag-usap sa akin, ganun ba? O sige brother ako bihira kasi akong mag-imbita ng manggagawa para kumain sa bahay ko Sabi sa akin noong kausap ko, hindi ko siya kilala sino po ba kayo kapatid? Nung malaman ko naman po pangalan ninyo. Ako? Sabi, ako si Brad Akong Soriano. Kuya ako ni Brad Eli. Ayun po yung unang pagkakataon na na-meet ko po yung Kuya Akong. Mabait naman po siya. Talagang sabi niya, bihira yung manggagawa na iniimbitahan kong kumain mismo sa bahay ko. Natuwa po siya sa akin dahil ako po yung napakinggan niyang destinong manggagawa. Sabi niya, bihira yung mga manggagawang ako mismo, personal kong iniimbitahan na kumain sa bahay ko. Hindi ko po siya napagbigyan noong pagkakataon na yun dahil ako nga po'y nagmamadali dahil meron pa po akong destino sa hapon. Noong tanongin ko po kung sino po ba siya, ano po ba pangalan niya, sabi niya, ako si Brother Akong Soriano, kuya ko ni Brad Eddie. At mula po noon, lalo po nung ako'y matira na sa Apalit, Pampanga, naging malapit na po ang loob ko dyan kay Brad Akong, kay Kuya Akong. Pagka po yan halimbawa'y nadaanan ko, naglalakad lang at ako po'y sakay nung aking service na owner. Sinasakay ko po yan, inihahatid ko pa uwi sa Tulaco. Doon po siya umuwi. Basta pag nakita ko yan, Kuya Akong, sakay na kayo. Isasakay ko na po yan sa aking service na jeep na owner ng mga panahon na yon. Ngayon, nung isang gabi po ay nakausap ko po mismo ang isa sa kanyang mga anak. Anak po ng Kuya Akong ang aking nakausap. Ibig sabihin, ito po'y pinsang buo ng inyong kuya, ng inyong bagong leader dyan. Makinig kayo 34 na sa YouTube, sa Facebook naman ay 35. Talagang talagang marami ang talagang nagkaka-interest na manood sa ating programa. Ngayon, ito po yung kwento sa akin noong isa sa mga anak ni Kuya Akong Soriano na pinsang buo ng inyong kasalukuyang bagong leader. Ayaw po niyang ipabanggit pa yung kanyang pangalan. Basta ang sabi niya, Brad Billy, sabihin mo lang sa programa mo, pakibanggit mo lang, isa sa mga anak ni Brad Akong ang nakipag-usap sa iyo. Sabi ko sa kanya, ano ba kako ang atin? Mangyari, Brother Willie, hindi ko nagustuhan itong ginawa sa akin dito. Sila po'y miyembro pa. Aktibo pang miyembro dyan sa grupo na yan. Ano ba kako yung sinasabi mong hindi maganda mong naranasan? Brother Willie, pinapirma ako sa isang blankong papel.
Tatlong pirma, tapos hiningan ika ako ng ID, pinaserox, tapos pinirbahan ko ng tatlo. Pagkatapos ng ika, Brad Willie, wala na, hindi na ako binalikan. Ang ano ko ika, Brother Willie, may ibinentang property. Itong aking kapatid. At kasabwat pa ika, yung isa nilang pinsan, si Ruth. Binanggit yung pangalan, Ruth, yung pinsan. Yung ikang aming bunsong kapatid na babae, kumbaga kaalam sa pangyayari yung pinsang buo nila na si Ruth. May pinapirmahan sa kanya na blankong papel, tapos hiningan siya ng ID. At mula nun wala nang pakikipag-usap at hindi na rin naging maganda ang kanilang relasyon bilang magkakapatid at magpipinsan diyan sa grupo na yan. Ang aking ikang pakiramdam, Brother Willie, kinukutuban ako na may ibinenta silang property, pag-aari ng tatay, nung kuya ako. Yun, Brother Willie, ang hinahanap ko. Kasi ang laging itinuturo sa pagkakatipon, gumawa ng mabuti. Gawang mabuti. Brother Willie, gawang mabuti ba yung ginawa sa akin na yun ng mismong aking kapatid? Na may pinapirmahan sa akin na blankong papel, hiningan ako ng ID. Pagkatapos nun, hindi na ako kinausap. Tapos ang aking nararamdaman, meron silang pandaraya na ginawa sa akin, Brother Willie. Na merong ibinentang property ng tatay na yung para sa akin na hindi ibinigay. Hello! Yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube, nasusundan niyo po ba yung kwento na idinilog sa akin? 40 sa Facebook at 40 sa YouTube. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, bakit ba kapatid, naisipan mong sa akin yan sabihin? Kasi, Brother Willie, kilala naman kita. At alam ko na sa pamamagitan mo, makakarating sa kinauukulan yung pangyayaring ito. Kasi hindi nila ako pinapansin . Wala na ikaw pumapansin sa akin. O ngayon, ako ikay naniniwala pagka sa programa mo binanggit yan, magkakagulo na sila. At siguradong ako ay ipapatawag na. Kahit hindi mo banggitin ang pangalan ko sa programa mo, alam ko na pagka nakarating na sa nasa taas na ako ay lumapit na sa'yo, diyan sila kikilos. Naalala ko tuloy si Valentin Soriano. Isa pa rin po sa kapatid ni Brother Eli. Si Daddy Valentin, ang tawag sa kanya. Namayapa na rin. At sa kanya ko nga nabalitaan dito po sa anak ni Kuya Akong na pumanaw na rin yung Valentin Soriano. Yung Valentin Soriano, yun po yung sinasabi ko may-ari ng adventure na sasakyan na binaril, sinatgan nung kuya yung dalawang gulong sa harapan. Hello? Yun po yung natandaan ko na yung kuya may dalang shotgun. Yung kagaya po ba ng shotgun ni FPJ, yung ginamit niya kay Paquito Diaz. Doon po sa yung pelikula na yun, yung kapag puno na ang salop. Yung shotgun ni FPJ, yung ginamit niya kay Paquito Diaz. Yun po mismo yung dala ng kuya na shotgun . Noong pasabugin ho yung dalawang gulong ng sasakyang adventure ni Valentin Soriano.
namayapa na rin yun. Ngayon, bakit ko po naalala yung Valentin? Kasi yung Valentin Soriano, ano rin sa akin yun na yan po'y pumipila sa opisina, doon sa admin office sa Apalit. Wala pumapansin kay Daddy Valentin Soriano. Dinadaan-daan na lang si Resti, ng mga nandoong mga manggagawa sa admin office. Nainip na yung Valentin Soriano. Kasi si Brad Eli nasa abroad na noon walang pumapansin sa kanya doon sa admin office. Noong magsalita na yung Valentin, ang sabi ng Valentin, ako ba hindi nyo papansinin dito? Yun bang hinihingi ko kang panggasos hindi nyo ibibigay sa akin? Kailangan pa bang kay Willie Santiago ako lumapit at humingi? Ayun. Yun po yung sinabi noong Valentin noong siya nabuisit dahil hindi siya pinapansin ni Laresti doon sa opisina. Dinadaan-daan na lang siya. Nung siya magsalita na ako ba kailangan pang kay Willie Santiago pumunta at sa kanya ko humingi ng aking panggastos. Nung marinig ni Resti yun, Daddy Valentin, ikaw naman hindi ka na makapaghintay. Ito na. Ganun po nangyari. Noong mabanggit na yung pangalan ko, doon na ho nag-react. Sabi ni Resti, ano ba kailangan ni Daddy Valentin? Ibigay na. Ngayon, ito naman pong anak ni Kuya Akong ang may inilalapit sa akin. Brother Willie, pakibanggit mo sa programa mo yung ginawa sa akin. Hindi ko nagustuhan. Mismong kapatid ko, niloko ko, dinaya ako, may pinapirma sa aking blankong papel, hiningan pa ako ng ID, tapos hindi na ako binalikan, hindi na ako pinausap. Nung ako lumalapit dito sa aming mga pinsan kay Ruth, at dito nga sa kuya, wala, hindi siya pinapansin. Kaya paano yung tinuturo sa amin na pag-ibig sa kapatid? Gumawa ng mabuti. Brother Willie, ano tawag mo rito? Gawang mabuti ba itong ikaw dayain mismo ng iyong sariling kapatid? Pag-ibig ba yan sa kapatid sa loob ng iglesia? Kaya ito po mga magulang at mga kaibigan. Kaya bago po tayo magpatuloy dun po sa ating paksa tungkol sa wastong pagsasagawa ng banal na hapunan, dahil po merong ganitong inilapit sa atin ang mismong pamangkin ni Brother Eli, pinsang buo ng inyong kasalukuyang bagong leader. Sabi ko, sige ka ako kapatid. At sa programa ko ako sa Webes, manood ka, makinig ka. At bigyan ka ako natin tawagan ka ako natin ng pansin. Yang sinasabi mong binabaliwala ka, mismo ng mga kadugo mo dyan, kamag-anak mo. Yung kakong inyong bagong leader dyan kung i-portray ang kanyang sarili sa kapatiran, uma-action siya sa mga problema ng mga kapatid. Sinusolusyonan ng mga problema ng mga kapatid. Ito masasabi ko, bago mo aksyonan ng problema ng iba, problema mismo ng pinsang buo mo ang unahin mo. Hello! Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, tama po ba? Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ko? Bago mo linisin ang bakuran ng iba, linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Tama po ba? Mga pinsang buo mo itong nagkakagulo na ito. Ang pinag-aawayan ari-arian ng kanilang pumanaw na ama. Pantay-pantay naman ng karapatan ng magkakapatid. Tama po ba? Pare-pareho silang anak ni Kuya Akong. Kung meron bang
ari-ari ang ibinenta, dapat yung mga anak ng Kuya Akong, pare-pareho po silang magkaroon ng bahagi ng parte. Nagkakaintindihan po ba? May mga abogado dyan sa inyong iglesia, ba't hindi maayos? Di ba? Meron kayo pinagmamalaking law center ni Kuya. Bakit mismo itong kadugo nyo? Inaabot yung ganyan. Kaya yung kanilang 1 taon ng mahigit na paksa na gawang mabuti, pag-ibig sa kapatid. Tingnan nyo nga, gawang mabuti ba yan? Mandaya ng sarili mong kapatid. Huwag mong bigyan ng share niya, ng bahagi niya doon sa ibinentang property. Gawang mabuti ba yung mandaya? Kaya nga talaga, yung inyong pagsasama-sama ngayon, naku, iba ho yung sinasabi, iba naman sa ginagawa. Iba po yung sinasabi kung magsalita, pag-ibig, pero pagka titinan mo na ang gawa, hindi ho pag-ibig Ang alam yung manlamang, ang alam walang hiyain yung sarili niyang kadugo. Kung yung mismong sariling kamag-anak, sariling kadugo, kaya pong walang hiyain. Lalo pong kayang walang hiyain yung hindi nila kamag-anak, hindi nila kadugo. Kaya mag-isip-isip po kayo dyan, yung mga miyembro dyan, lalo yung mga may pera, yung may mga kaya sa buhay, yung mayayaman. Lalo ho kayong mag-isip, mismong kamag-anak na, mismong kadugo, pinsang buo, nakakaranas po ng kaapihan, nakakaranas ng kawalang hiyaan, sila po hindi lang magkakamag-anak, pare-pareho pang mga miyembro, kaane, sa iglesia na yan. Sabi ho sa akin nung kausap ko, Brother Willie, talagang malaki na ang nagbago mula nung mawala si Uncle, si Brad Eli. Talaga ibang-iba na ang iglesyang ito mula noong mawala na si Uncle. Sabi ho noong nakikipag-usap sa akin. Sabi ko, sige ikaw kapatid, sa programa, bigyan ko ka kuya ng pagkakataon at matawagan ng pansin. Baka sakali ka ako, pagka nadinig nila sa programa ko na binanggit ko na yung problema mo, kumilos sila at balitaan mo ako. Yun lang yung aking sinabi sa kanya. Ako po, itong ating programa, welcome naman po kayo kung sino man po sa inyo dyan ang may mga saloobin, yung may mga dalahin sa kanilang kalooban, nakaranas po kayo ng kaapihan, pwede po ninyong idulog dito sa programa at yan po ay ating maiparating sa kinauukulan. I'm sure ngayon nagkukumahog na itong mga kinauukulan dyan kasi alam nila na hindi ko naman ito gawa-gawa, talagang may nakipag-usap sa akin na talagang mayroong nagsusumbong sa akin kung ano po yung nangyayari sa loob ng kanilang iglesia. Pakunwaring iglesia lang yan, yung kunwari tumutulong sa ibang mga tao na nangangailangan. Yung mga nasa bundok alam puntahan, alam bigyan ng kanilang mga pangangailangan, alam magpagawa ng poso doon sa mga nasa malalayo. Meron pala siyang sariling kamag-anak, pinsang buo na kailangang tulungan hindi naman alam matulungan. Alam po ninyo sa Biblia, masama ibig sabihin ng gano'n. Pagka sarili mong kapamilya,
sarili mong kadugo, kamag-anak mo, hindi mo alam kandilihin. O basahin natin ang unang Timoteo 5 at 8. Tatapot kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ayan po yung sinasabi ng unang Timoteo 5:8. Yung sarili mong mga kamag-anak, ang tinutukoy po sa talata, hindi ibang tao sa iyo, hindi mo alam kandilihin. Ang sabi po ay tumanggi sa pananampalataya, lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ewan ko lang kung yung inyong bagong leader ay marunong pa talaga magbasa ng Biblia at nauunawaan pa yung mga nakasulat na yan. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng tagapamahala sa iglesia kapag yung mismong iyong mga nasasakupan mong kadugo, kamag-anak, hindi mo na aayos. Hindi mo nalilinga. Sabi sa unang Timoteo 3 at ang talata po ay 5, ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Tingnan niyo po ang binabanggit po rito. Para mapamahalaan mo ang iglesia ng Diyos, dapat ikaw marunong kang mamahala sa iyong sariling sangbahayan. Soryano itong lumapit sa akin anak ni Kuya Akong, pamangking buo ni Brad Ele, pinsang buo ngayon ng kasalukuyang bagong leader. Bakit ganito inabot? Bakit ganyan ang sinapit? Mismo kaniyang sariling kapatid, dinaya siya. Siya po ay pinagsamantalahan. Yung para sa kanya ay hindi ibinigay. O tapos lumalapit siya sa mga nasa taas, yung mga namamahala dyan sa iglesia. Hindi siya pinapansin. Wala pong pumapansin sa kanya para bigyan ng aksyon yung problema. O kaya dito po sa ating programa lumapit. Para kahit papaano ay makarating sa kinauukulan yung kanyang hinaing. Ako po'y naniniwala, kikilos ngayon yan. Kikilos yan. Magpapakitang gilas yung bagong leader. Dahil nabulabog sila dito po sa ating pagsisiwalat na mismong kadugo, kamag-anak nila ay nakakaranas ng ganyang kaapihan, ng ganyang kalupitan, ng ganyang pandaraya. O ngayon, siguro okay na po yan kung napapanood tayo noong anak ng Kuya Akong na nakipag-usap sa akin. Siguro sapat na itong aking ibinigay na oras para sa iyong problema. Ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating paksa tungkol po doon sa wastong pagsasagawa ng banal na hapunan, ay paalala ko lang po sa darating na May 9, Lunes po, ay ano po tayo, yun po yung ating araw ng eleksyon, halalan dito po sa Pilipinas. At yan po'y deklarado na po yan ng ating Presidente Duterte na special non-working holiday para po lahat ng mga botanteng Pilipino
ay makaboto. Para po magawa po natin yung pagboto para po sa mga susunod na pinuno ng ating bansa. Magmula po sa presidente, vice presidente, mga senador, tapos sa congressman, party list, yan, sa gobernador, vice-gobernador, mga bukal, tapos mayor, vice mayor, hanggang sa mga konsehal ng bayan. Ako po, mga magulang at mga kaibigan, dahil malapit na po ang May 9, ang araw ng halalan dito po sa ating bansa. Meron lang po kasing mga nakikiusap sa akin na mga kasamahan, kagaya po ng nabanggit ko po sa inyo, kami po ay ako po ay bahagi po ako ng St. Peter Lifeline. Yung kumpanya po ng St. Peter. Meron po kasing party list na tinutulungan itong St. Peter. Yun pong Help Pilipinas Party List. Ako po makikisuyo lang, makikiusap lang na kung pwede po, kung pwede pa ninyong bigyan po ng pagkakataon na suportahan po natin yung Help Pilipinas Party List, number 87 sa balota. Si Brother Willie Santiago po ay lumalapit po ngayon sa inyo at humihingi po ng tulong, kung pwede po, na mapagbigyan po natin, na suportahan po natin at iboto po natin itong party list na ito, yung Help Pilipinas Party List, number 87 po yan sa balota. Yun pong Help Pilipinas Party List, acronym po yung HELP. Yung H is for health, yung E is for education, yung L is for livelihood program. Yan, kaya health, HELP, health, education, livelihood program. Yan po yung party list na sinusuportahan po ng St. Peter Lifeline. Kami pong mga bahagi po ng St. Peter ay humihingi po ng tulong, naglalambing na rin po sa inyo na kung pwede po ninyong pakibigay na po natin yung ating suporta, yung ating boto para po dito sa party list na ito. Yun lamang po. Yun lamang po ang ating inilalapit ngayon sa ating mga viewers. Kung pwede pa po ninyong maibigay ang inyong suporta, ang inyong boto para po dito sa Help Pilipinas Party List, number 87 po yan. Huwag po nating makalimutan. Sana ay mapagbigyan po ninyo. Ito pong aking inilalapit po sa inyo. Ngayon, tayo po ay magpatuloy na po sa ating paksa, yung tungkol sa wastong paraan ng pagsasagawa ng pagbabanal na hapunan. Noon pong nakaraang Martes ng gabi, natalakay ko na po kung papaano isinagawa ng Panginoong Hesukristo yung pagbabanal na hapunan, yung pagsasanta sena. Si Jesus Christ po ay gumamit po ng material na tinapay. Gumamit siya ng material na katas ng uba sapagkat yun pong material na tinapay ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung material na katas ng ubas na nakalagay sa saro o sa kopa, yun naman po ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang wastong paraan ng pagsasagawa ng pagbabanal na hapunan
Ito po sa paraang literal. Hindi po espiritual. Nakakaintindihan po. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Maliwanag na po ba sa inyo yan? Kung gagawin po natin ng pagbabanal na hapunan, dapat po tularan natin kung papaano isinagawa ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na naintindihan po yung punto na yan. Pag pinag-aralan natin ng Biblia, binasa natin, papaano ba ang Panginoong Hesukristo nung ituro niya ang pagsasagawa po ng banal na hapunan, ng pagsasanta sena. Dumampot ng tinapay. Mateo 26:26. Ang sabi po, samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Kaya mali po yung natutunan ng marami dyan sa grupo ni Brad Eli. Mali po ang inyong natutunan kay Brad Eli. Pasensya na po kayo ha. Wag ho kayong magagalit sa akin. Dito pa labang po ay nasukat na natin yung unawa ni Brother Eli sa Biblia. Hindi nabigyang pansin ni Brad Eli na ang Panginoong Hesukristo nang magsagawa po ng pagbabanal na hapunan kasama ng kanyang mga alagad sa paraang literal, gumamit ng material na tinapay. Tinapay na walang lebadura po. Kasi yun ang kanilang kinakain doon po sa kanilang pagdiriwang ng Paskwa. Tinapay na walang lebadura po ang kanilang kinakain. Doon po sa pagdiriwang ng kordero ng Paskwa. Yung taon-taon na pagdiriwang ng mga lahing Israelita. Noong gabi po na sila'y magsalo-salo, 2 hapunan po ang pinagsalu-saluhan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad. Sa naunang hapunan, yun po yung hapunan ng Paskwa, nandun pa si Judas Iscariote. Ngayon, nung wala na si Judas Iscariote, iniwan niya yung pagsasalo-salo para puntahan na yung mga huhuli, aaresto sa Panginoong Hesukristo. Doon na itinuro ni Jesus Christ ang tungkol sa pagbabanal na hapunan. Amen. Amen po ba sa mga sang-ayon sa Facebook at YouTube? Dapat maintindihan natin, 2 hapunan ang naganap nung gabi na yon bago ang Panginoong Hesukristo po'y arestuhin. Pag hindi natin nakita yung 2 hapunan na yan, hindi natin mauunawaan ng wasto kung paano po isasagawa ang pagbabanal na hapunan. Literal silang kumakain ng handa doon po sa Paskwa. Literal po silang kumakain. Kaya noong wala na si Judas, eto si Jesus Christ, samantalang sila nagsisikain, dumampot siya ng tinapay. Pinagpala, pinagputol-putol, ibinigay sa mga alagad, sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Tuloy. Dumampot siya ng saro. Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan. 28. Sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 29. Tatapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama.
Kaya dito po sa mga talatang binasa natin, ang Panginoong Kristo po gumamit ng mga material na bagay. Tinapay na simbolo ng kanyang katawan, katas ng ubas na simbolo ng kanyang dugo. Amen. Hindi pwedeng alisin po yung mga material na bagay na yan. Kay Brad Eli po, tinanggal niya lahat At ginawa ni Brad Eli, spiritual lahat. Yun po yung lihis. Yun po yung salungat sa itinuro ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, ano ba patunay natin na talagang pag isinasagawa ng mga unang Kristiyano, yung pagbabanal na hapunan, sa paraang literal at gumagamit ng material na tinapay, material na katas ng ubas. Ang Apostol Pablo, nung magturo po sa mga Kristiyano sa Korinto, papaano po ba niya itinuro ang pagbabanal na hapunan? Yan po yung ating itutuloy. Pagkatapos po ng short video na ito, kasi alas 10 na po ng gabi, isa lang muna natin ng isang short video testimony. Pagkatapos po ng video ay itutuloy na po natin ang ating tinatalakay. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig at tagapanood sa programa ni Brother Willie. Unang-una po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Jesus Christ sapagkat ako po ay kanyang pinagaling sa aking COVID pneumonia. Halos 1 buwan po akong inubog, gradual healing po ang nangyari sa akin. At sa pamamagitan po ni Brother Willie, sa pagtulong niya na kami maipanalangin may sakit, ay ako po ay gumaling. At unang-una po, salamat sa Diyos at ako'y kanyang pinagaling. Ako po ay 2 buwang hindi nakapasok sa aking trabaho dahil po sa aking sakit. Ngayon po, ako po ay nakakapasok na at okay na po ang aking katawan. Salamat sa Diyos at ako'y kanyang pinagaling. Salamat din sa iyo, Brother Willie, sa pamamagitan mo sa aming mga prayer request ay natupad ang aming mga kahilingan na maging maginhawa ang aming pakiramdam. Salamat po sa inyong lahat at salamat din po kay Jesus Christ, ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
Muli po, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi sa ating kalendaryo, May 5, 2022. At binabati natin ang mga nasa Facebook Live 37, sa YouTube Live 45. Tayo po'y magpatuloy dito po sa ating tinatalakay. Sinasagot po natin yung katanungan noong isang miyembro sa grupo ni Brother Eli. So po niyang maliwanagan yung tungkol sa huling hapunan. Yun po yung alam nung iba na tawag huling hapunan. Pero sa Biblia po, tinatawag po yan na banal na hapunan, hapunan ng Panginoon, Lord's Supper, Santa Cena. Yun po, sa iba naman ay breaking of the bread. Yun po ang mga termino na ginagamit ng iba. Ngayon, sa atin pong nakita sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo po ang nag-umpisa po. Siya nagpasimula po niyang pagbabanal na hapunan. Sa kanya nag-umpisa po yan. At nung ituro ng Panginoong Jesucristo, itinuro niya sa paraang literal. Literal po yung pagsasagawa ng banal na hapunan, gumagamit ng material na tinapay, dahil yun po ang simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo, gumagamit ng material na katas ng uba, simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang Apostol Pablo, noong siya po ay isugo na para ipangaral ang Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo sa mga hentil. At sumampalataya po itong mga hentil na ito, kagaya po ng mga nasa Korinto. Noong ituro ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ang pagbabanal na hapunan, si Apostol Pablo hubay lumihis. Siya hubay umiba doon sa itinuro ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ po, literal yung pagsasagawa ng banal na hapunan. Ang Apostol Pablo hubay, ginawa ba niyang espiritual? O puntahan natin ang unang Korinto 11:20. Patuloy-tuloy hanggang 25. Basahin po natin ang mga talata. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sumulat po ang Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yung mga Kristiyano sa Korinto. Bakit? Kasi nakita ng Apostol Pablo ang pangangailangan na maituwid niya itong pagkakamali ng mga taga-Korinto. Ano po ba yung nakita niyang pagkakamali? O ito, sa kanyang sulat, ang sabi niya, kung kayo nga ay nagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sa Magandang Balita Biblia, pakihanda nga natin yung salin naman ng Magandang Balita Biblia. Unang Korinto sa 11:20. Sa Magandang Balita Biblia po natin basahin ang mas madaling maintindihan ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Ayan. Binibigyang diin ng Apostol Pablo na nagkatipon itong mga nasa Korinto, pero nililiwanag niya na hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Bakit? O tuloy natin ang basa sa Magandang Balita Biblia na po natin tuloy-tuloy basahin. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing.
Makinig tayong mabuti, mga magulang at mga kaibigan. Kaya pala sumulat ang Apostol Pablo sa mga nasa Korinto kasi yung ginawa nilang pagkain, nagkatipon sila tapos sila nagkainan. Binibigyang linaw ng Apostol Pablo na hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinain noong mga nasa Korinto. Bakit po? Ito niliwanag ng Apostol Pablo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Ang ginawa pala ng mga nasa Korinto, yung banal na hapunan ng Panginoon, inisip nila na yun parang picnic, parang party, nakainan. Kaya ang ginawa, mayroong kani-kanyang baon. Nagbaon sila ng kani-kanyang baon na pagkain. Ano nangyari? Kaya't nagugutom ang iba. At ang iba na may nalalasing. Dahil may kani-kanyang baon. Hindi sila natutong mag-share sa mga iba. Sinarili nila yung kanilang mga baon. Di kain sila ng kain. Nabusog sila. Yun namang mayroong baon na inuming alak. Uminom ng uminom, nalasing. Nasusundan niyo po ba mga magulang at mga kaibigan? Ito po yung sinasabi nating pagkakamali. Noong mga nasa Korinto, noong sila magsagawa ng banal na hapunan, ang ginawa ng mga nasa Korinto, nagbaon sila ng kanilang sariling pagkain. Doon sa pagkakatipon na yon, yung mga walang baon na pagkain, nagutom kasi hindi naman binigyan Wala namang nagbahagi. Kumain sila ng kumain, nagpakabusog. Yung iba naman, uminom ng uminom hanggang sa malasing. Hello. Bakit po yan binibigyan ng diin? Kasi dyan po si Brad Eli, noong mga panahong nakaraan, si Brad Eli, dyan po siya pumapasok at mali talaga na gawing literal. Yang pagbabanal na hapunan. Kasi nagkamali dyan yung mga taga-Korinto nang gawin nilang literal. Yun ang sabi ni Brad Eli. Yun ang paliwanag ni Brad Eli. Kaya naging malabo. Hindi naman po yung paraan ang mali Hindi naman yung gawin sa paraang literal ang pagbabanal na hapunan. Kaya nagkamali Kaya nagkamali ang mga taga-Korinto. Kasi ang layunin o motibo nila ang mali. Hello? Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? 48 sa YouTube at 41 sa Facebook. Naintindihan niyo po ba kung saan nagkamali ang mga taga-Korinto nung gawin nila yung pagbabanal na hapunan? Nagkamali sila sa kanilang layunin, sa kanilang motibo. Bakit? Kasi ang naging motibo nila, magpakabusog at magpakalasing. Tama po ba? Amen po ba kung kayo po'y sang-ayon? Dapat yan ang makita po natin pag binabasa natin yung pangyayari na yan sa Korinto. Si Brother Eli, ang kanyang sinili, literal kasi ang ginawa ng mga taga-Korinto. Dapat kasi spiritual yung pagsasagawa ng banal na hapunan. Niliteral nila, kumain sila, uminom sila, kaya mali. Hindi po yung literal na paraan ang mali ng mga taga-Korinto.
ang pagkakamali ng mga taga-Korinto, yung kanilang naging motibo, yung naging layunin, yung naging intensyon. Ano po yun? Na pagka magbabanal na hapunan, sa intensyon, sa motibo ng mga taga-Korinto, kailangan silang mabusog, kailangan silang malasing. Nagkakaintindihan po. O ngayon, si Brad Eli, naalala ko po noong kami magbalangkas ng paksa tungkol po dyan sa banal na hapunan. Sabi ni Brad Eli sa akin, ngayon ika, Brad Willie, tama na. Maayos na ika natin, maisasagawa ang pagbabanal na hapunan. Papaano po ako, Brad Eli, yun? Ganito yan, ika, Brad Willie. Dahil yan ay banal na hapunan. Kailangan ng wika, ang mga kapatid na dadalo, mabusog natin. Hello. Hindi ka kasi mabubusog ang kapatid sa kapirasong tinapay. Hello? May kausap pa po ba si Brad Willie? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nasusundan niyo po ba? Naintindihan? Si Brad Eli po, nung kami magkasama, pinagmamalaki sa akin ni Brad Eli, ngayon ika, Brad Willie, ngayon pa lang natin magagawa ng tama ang pagbabanal na hapunan. Paano po ako yung tamang pagbabanal na hapunan, Brad Eli? Kasi ika, yan ay hapunan, dapat ang mga kapatid na dadalo, mabusog. Kaya kinausap ko na ang McDo dyan sa Apalit. Umorder na ika ako ng ipapakain natin sa mga kapatid na dadalo sa ating banal na hapunan. Ang ihahanda ika natin ay spaghetti with chicken. Chicken spaghetti ng McDo. Ayun. Kasi doon si Brother Eli nagbatay sa salitang hapunan. Dapat daw mabubusog ang mga dadalo. Diyan na nga sumablay yung mga taga-Korinto. Diyan na nga nagkamali yung mga taga-Korinto na isipin nila na pagka sila'y nagbanal na hapunan, dapat mabusog ang tiyan nila. Na sila'y malasing. Yung pagkakamali ng mga taga-Korinto, yung motibo nila, yun naman ang inadapt ni Brad Eli, yun ang kinuha ni Brad Eli. At hanggang ngayon, mga magulang at mga kaibigan, wala na si Brad Eli, pero nagpapatuloy pa rin yung mali niyang turo na natutunan ng mga naiwan niya. O bakit po? Tingnan niyo po, nung sila'y Santa Cena nitong nakaraan, ang inihanda po yung doon sa House of Chicken, sa negosyo ni Brad Eli. Tingnan niyo po ito, babasahin ko lang po yung nakarating sa akin na itong inihanda nila noong sila po'y nag-Santa Cena. Mga kapatid, best House of Chicken po ang common meal natin sa hapunan ng Panginoon. Nakita po rin yung mga magulang at mga kaibigan, hapunan ng Panginoon, ang iniintindi, yung ilalaman sa tiyan. Hello? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakuha niyo po ba yung punto na sinasabi ni Brad Willie? Sinaway na nga ng Apostol Pablo ang mga taga-Korinto sa kanilang maling motibo sa pagbabanal na hapunan. Ano po yun? Ang isipin na yung banal na hapunan, yan yung ikaw magpapakabusog ka, magpapakalasing ka. Isipin mo na yung banal na hapunan kainan, parang picnic, parang party-party, handaan sa fiesta. Hello? Tingnan nyo po ito, hapunan ng Panginoon, sagawa sila ng hapunan ng Panginoon, pero nakapokus po sila doon sa common meal.
Best house of chicken po ang common meal natin sa hapunan ng Panginoon. Narito po ang options na bigay sa atin ng HOC. Yung set A, C1, 1 piece crispy chicken with rice with bottled water, 100 pesos. Set B, C2, 2 pieces crispy chicken with rice with bottled water, 160 pesos. Set C, C6, 6 pieces crispy chicken, 420 pesos. Set D, C8, 8 pieces crispy chicken, 500 pesos. Makikipost na po ng order natin per lokal. Ang cut-off po natin para sa orders ay Monday 3 p.m. Same terms po natin sa delivery at promo for April. Kita po ninyo mga magulang at mga kaibigan. Yung hapunan ng Panginoon na isinasagawa sa grupo na yan ni Brad Ele, negosyo negosyo. Talagang ang tingin sa mga miyembro market, captured market. Si Apostol Pablo, kung naunawaan ni Brad Eli yung sulat sa mga taga-Korinto, eto nga si Apostol Pablo, sinasaway niya ang maling motibo ng mga taga-Korinto. Nang magsagawa sila ng banal na hapunan, sila po ang inisip nila magpakabusog at magpakalasing. Kaya ito ang Apostol Pablo. Ang sulat niya para ituwid yang pagkakamali na yan ng mga taga-Korinto. Ituwid ang mali nilang motibo. Kaya ano po ang kanyang sulat sa pagpapatuloy sa talatang 22 ng unang Korinto 11:22, magandang balita Biblia. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hinding-hindi ko gagawin iyon. Ito na po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Kung ang inyong gustong gawin ay kumain, uminom, doon kayo sa bahay ninyo, doon nyo gawin yan. Huwag dito. Hello? May kausap po ba si Brad Willie? Mag-react naman po kayo dyan. Wala naman tayo sa huddle. Doon na po itinuturo ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yung pagkain, yung pag-inom, doon nyo gawin sa inyong sariling bahay. Huwag dito sa pagkakatipong ito. Hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos. Hinihiya ninyo ang mahihirap. Ano gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. Ipinapamukha ng Apostol Pablo, mali kayo sa inyong naisip, mali kayo sa inyong naging layunin ng pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, ng banal na hapunan ng Panginoon. Kung gusto nyong kumain, uminom, umuwi kayo sa inyong sariling bahay at doon ninyo gawin yan. Si Brad Eli, ano ang kanyang ginawa? Ang ginawa ni Brad Eli, yung maling motibo ng mga taga-Korinto, yun ang sinalo ni Brad Eli. Yun ang kanyang inadapt. Dapat daw, kapag dadalo ang mga kapatid sa hapunan ng Panginoon, mabusog sila. Kaya noong umpisa po sa McDo, ang McDo po ang kinontak ni Brad Eli para ipaghanda. Sila ang mag-cater noong mga ihahanda dyan sa
hapunan ng Panginoon. Nakita ni Brad Eli, malaki-laki rin po ang ibinayad sa McDo. O nung sumunod na hapunan ng Panginoon, hindi na kumuha si Brad Eli ng catering service sa labas. Mismong si Brad Eli na ang naghahanda. At ipinanghihingi po sa mga miyembro yung hapunan ng Panginoon na yan. Pumukolekta sila sa mga lokal, sa mga distrito, sa mga dibisyon, para dyan sa ihahanda sa hapunan ng Panginoon. Ibig sabihin, naging negosyo rin. Ginawa ring negosyo ni Brad Eli yung hapunan ng Panginoon na yan. Kaya tinan nyo, ito, itong bandang huli. Yung House of Chicken, yung best, doon na po kinukuha lahat ang inihahandang pagkain para dyan sa hapunan ng Panginoon nila. Gayon. Ano po ba yung tamang motibo? Pagka isinasagawa ang hapunan ng Panginoon ayon kay Apostol Pablo, tuloy natin ang basa sa talatang 23 ng Magandang Balita Biblia pa rin. Tuloy-tuloy po natin ang pagbasa sa mga talatang kasunod. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Makinig po tayo. Ang Apostol Pablo po, wala naman po doon sa pagsasalo-salong ginawa ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga apostol. Hindi pa po apostol si Pablo nung panahon na yun. Nagkakaintindihan po ba? Nang maging apostol po si Apostol Pablo, nung tawagin siya ng Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ po nakaakyat na sa langit. Tama po ba? Ngayon, bakit alam ng Apostol Pablo yung mga pangyayari doon po sa ginanap na banal na hapunan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang 11 apostol? Kasi po ang Apostol Pablo, tumanggap siya ng katuruan mula sa Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo ay guided ng Holy Spirit. Tama po ba? Kaya bagamat wala siya, hindi siya presente doon po sa unang pagsasagawa ng banal na hapunan, alam idetalye ng Apostol Pablo yung mga pangyayari doon po sa pagbabanal na hapunan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang 11 apostol. Sabi po sa talata, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Talagang material po yung tinapay. Kasi dinampot ng Panginoong Jesucristo yung tinapay. Tapos, tuloy ang basa. 24. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga magulang, mga kaibigan. Ano po ang tamang layunin o motibo? Pagka po tayo nagsasagawa ng banal na hapunan, ayon kay Apostol Pablo, ano po ang dapat nating iniisip pag tayo po'y nagbabanal na hapunan? Dapat ba ang iniisip natin yung tayo mabusog? Dapat ba ang iniisip natin yung tayo po'y balasing? O ang dapat nating isipin, ang Panginoong Jesucristo, yung pag-alaala sa Panginoong Jesucristo? Pwede po bang sumagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung naintindihan niyo po ba yan?
Kung nakuha niyo po yung punto. Ang tamang motibo pagka isinasagawa ang banal na hapunan ay ang pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Pwede ho bang mahinga ng amen? Yung mga sang-ayon. Yung mga naunawaan po ang tamang motibo, tamang layunin pagka tayo po'y nagbabanal na hapunan. Dapat ang nasa isip natin, hindi yung ilalaman sa tiyan. Hindi yung mabubusog tayo. Dapat ang iniisip natin, sa pagbabanal na hapunan, inaalaala natin ng Panginoong Hesukristo. Amen. Pagka tayo po'y kumain ng tinapay, yun nga po ang simbolo ng kanyang katawan, inaalaala natin ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tuloy natin ang basa sa 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, may kopa, dinampot, literal, material po yung kopa. Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Doon po sa kopa, doon po nakalagay yung katas ng ubas. Yun pong iniinom na katas ng ubas sa banal na hapunan, simbolo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Pag tayo po'y uminom ng katas ng ubas sa banal na hapunan, yung ginagawa nating pag-inom ng katas ng ubas bilang pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Maliwanag po ba? Yan po yung malabo hanggang ngayon sa grupo ni Brad Eli. Makinig po kayong mabuti. Pag kayo nakinig, wala na ho kayo itatanong sa akin. Sa pagbabanal na hapunan, diyan po nagsasalo-salo ang mga Kristiyano. Nandyan po yung tinapay na walang lebadura. Bakit po walang lebadura? Kasi ang lebadura sa Biblia, sumisimbolo sa kasamaan. Yung tinapay, sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Banal po kasi yung katawan ng Panginoong Hesukristo. Wala pong kasalanan yun. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag na po ba sa atin yan? Ang pagkakamali ng mga nasa Korinto, hindi naman po yung ginawa nila sa paraang literal. Gumamit sila ng material na pagkain. Ang pagkakamali ng mga nasa Korinto, yung motibo nila, yung intensyon nila ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Ang kanilang intensyon, magpakabusog, magpakalasing. Yun ang mali. Kasi ang tamang motibo ng pagbabanal na hapunan, ang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang sakripisyo sa krus, yung kanyang kamatayan sa krus, kaya siya namatay sa krus para tayo naman ay mabuhay. Tama po ba? Yung dugo ng Panginoong Hesukristo, tinubos, binayaran lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Yun po yung ating sinasabi na pag tayo po'y nasa banal na hapunan, dapat ang iniisip natin ng Panginoong Hesukristo. Puso, isip natin, nakafocus sa Panginoong Hesukristo.
Inaalaala natin ang kanyang ginawang sakripisyo. Pag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Amen. Kaya tayo merong kaligtasan dahil meron tayong tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, na ang ginawa niya ay inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Siya na po ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan nang tayo sumampalataya sa Kanya. Kaya tayo po, hindi na po tayo magbabayad pa ng ating mga kasalanan kasi yan po'y binayaran na ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang magandang balita. Amen! Hindi po ba napakagandang balita niyan? Na yung utang mo na masakit na ulo dahil wala kang maibayad sa pagkakautang mo, pero ito yung isang kaibigan mo na nagbagandang loob. Binayaran lahat ng utang mo. Talagang wala ka ng pagkakautang dahil ito siya. Nagbagandang loob sa iyo na siya mismo ang nagbayad ng lahat ng utang mo. O ano gagawin mo rin sa kaibigan mo na ganun ang ginawa? Hindi mo naman sinasabihan, nagpusa na, pare, huwag ka na mag-alala, ako na bahala, sagot ko na lahat yan, bayad na lahat yan, ng utang mo, wala ka ng utang, binayaran ko na. Hindi ba mamahalin mo yung kaibigan mo na yun? Talaga namang habang buhay mo, mamahalin yun dahil meron siyang ginawa na na napakalaki sa iyo. Naintindihan niyo po ba mga magulang at mga kaibigan? Sana intindihin niyo po yung tungkol sa Panginoong Jesucristo. Yung essence, dapat alam natin na pag nagbabanal na hapunan tayo, dapat ang bida si Jesus Christ. Siya ang laman ng ating puso, siya ang laman ng ating isip. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung pagbabanal na hapunan na itinuro ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yun din ang itinuro ni Jesus Christ. Hindi siya umiba, hindi siya lumihis. Gumamit din ng material na tinapay. Gumamit din ng material na katas ng ubas. Si Brad Eli po ang ginawa spiritual ang tinapay. Spiritual ang katas ng ubas. Yun daw yung aral, pinagputol-putol. Sabi ni Brad Eli, yung tinapay, aral ika yun. Pinagpuputol-putol, meron ika para sa magulang, may para sa anak, may para sa asawang babae, may para sa asawang lalaki, may para sa binata, may para sa dalaga. Hello. Pagka lalaki, natatawa na lang ako dyan sa mga paliwanag na yan ni Brad Eli. Alam niyo po, ang dami naming napuntahang lugar ni Brad Eli noong araw. Dito sa Pilipinas, talagang kami umiikot. Sumasakay pa ng barko, sumasakay pa ng eroplano. Kami ho ay sumasakay ng bus, land travel, para lang dyan sa mga Bible expositions na yan. At ito natatanong din kay Brad Eli, yung tungkol sa Santa Cena, banal na hapunan. Kahit sa radyo, si Brad Eli po, kay Don Manolo Pabes, laging tinatanong kay Brad Eli ang tungkol sa Santa Cena. Ang sagot ni Brad Eli, mali na gawing literal. Dapat spiritual. At si Brad Eli po, noong araw, pag naninindigan na, papuputol ako ng leeg. Papuputol ako ng leeg. Pag napamalian ninyo itong aking ipinapangaral sa inyo na ito. Na yung pagsasanta Cena na yan, patunayan nyo sa akin na yan dapat isagawa sa paraang literal.
gagamit ng material na tinapay katas ng ubas. Sabi ni Brad Eli, papuputol ako ng leeg. At nung ako po ay pumalit kay Brad Eli, diyan sa programa ni Don Manolo Pabis, yun din po yung aking daladala nung aral. Nung araw Yun ang aking natutunang aral kay Brad Eli, pati yung kanyang prinsipyo na yun, na magpaputol ng leeg. Sinasabi ko rin nung araw yan, sa programa ni Don Manolo Fabis. Handa akong magpaputol ng leeg pag napamalian itong ipinapangaral na ito na ang pagsasanta sena dapat spiritual. Ngayon, nung ako po'y wala na sa grupo ni Brad Eli, di pinag-aralan ko po yan, binasa ko ulit Biblia, tapos ako po'y humingi ng guidance ng Holy Spirit. Pinaunawa sa akin ng Holy Spirit na ang tamang paraan ng pagsasagawa ng Santa Cena sa paraang literal, gagamit ng material na tinapay katas ng ubas. Kasi yun ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang tamang motibo, pag ginagawa ang banal na hapunan, yung pag-alaala sa Panginoong Jesucristo. Nung ito po'y maipaunawa sa akin ng Holy Spirit, sabi ko sa Holy Spirit, salamat Holy Spirit, hindi mo ko pinabayaan nung ako'y nakay Don Manolo Pabis pa. Kasi sumisigaw din ako na papuputol ako ng leeg. Pagka napamalian, yung sinasabi kong ito, buti ka ako, wala akong nasa lubong nung araw sa programa ni Don Manolo Pabis na ang pangangatwirang alam kagaya ng alam ko ngayon. Mabuti na lang ako, hindi ako pinabayaan ng Holy Spirit na maka-inkwentro ako ng ganitong pangangatwiran na mahirap tutulan. Kung nagkataon po, putol na leeg ko. Dahil doon sa naituro sa akin ni Brad Eli na yun. Kaya nga sabi ko, itapon nyo na sa basurahan yung mga natutunan nyo kay Brad Eli na yan. Itapon nyo po kagaya ng ginawa ko, kaya ako'y natuto pa. Kaya ako po'y natutupi dahil nakita ng Holy Spirit na handa akong magpaturo pa sa Holy Spirit. Pagka kasi kayo, nakontento na kayo kay Brad Eli, ayaw nyo nang magpaturo sa Holy Spirit, hindi nga kayo tuturuan ng Holy Spirit. Kaya ito po yung aking panawagan sa mga manggagawa, sa mga miyembro dyan. Gusto nyo pong matuto pa at ang magturo sa inyo ang Holy Spirit. Dapat handa nyo nang itapon si Brad Eli. Handa nyo nang itapon yung mga natutunan nyo kay Brad Eli. Maliwanag po ba? Natatawa ako dito sa comment. Paano yan, Brad? Ikaw ang nakapagpamali sa sarili mo. Bale, ikaw na rin magpuputol sa'yo. Ayan. Yung tanong ng tanong tungkol sa kapanahunan, kung nasa anong kapanahunan tayo, sana naman marunong kayo umintindi, ha? Ang pinapaksa ko po ay tungkol sa banal na hapunan, hindi ho sa kapanahunan. Yung inyong mga tanong, sa ibang pagkakataon ko po yan, pwedeng bigyan ng sagot. Hindi naman kasi ang ating programa kumbaga free for all, na kahit sino po dumating at may nagtanong kay Brad Willie, dapat sumagot si Brad Willie. Magkakagulo po tayo sa programa. Madidiskaril po ang programa kapag bawat tanong dyan na ipinopost po ninyo ay dapat kong sagutin ngayong oras na ito. Wala po tayong matatapos. Pagka po hindi natin susundin yung format ng ating programa na ipinapatupad. Mula kasi nung umpisahan natin ang live streaming sa Facebook at sumunod na po sa YouTube, naging format na po natin sa loob ng mag-6 na taon na pag may pinapaksa tayo, doon tayo sa paksa.
Hindi tayo pwedeng yung paksa natin nasa Divisoria halimbawa, may nagtatanong sa atin, dadalhin tayo sa Makati. Masyado pong malayo ang Divisoria sa Makati, mga magulang at mga kaibigan. Yun lang po ang aking maibibigay na halimbawa. Magugulo po ang programa natin pagka lahat ng nandiyan sa Facebook at YouTube, mag-chat-chat ng kanilang mga tanong at uubligahin akong sagutin ang kanilang mga tanong kahit malayo po sa ating tinatalakay, sa sinasagot natin. Kung kayo po'y nasanay kay Brad Eli nung araw na si Brad Eli po sa programa ay nagpapatanong, sagot ng sagot sa mga tanong, kapra-kaprasong sagot, kaya ang natutunan ng marami, kapraso rin. Ngayon, noong ating masure, yung mga kaprasong sagot na natutunan kay Brad Eli, marami po'y mali pa. Kaya tayo, ganito po ang naging format natin. May katanungan dyan, sasagutin ni Brad Willie. At kung yan po ay kailangan gawing series, topic series, ganun po ginagawa ni Brad Willie para komprehensibo po yung pagtalakay. Nahihimay-himay po natin yung mga dapat nating himayin para ito po ay maging klaro, maging maliwanag sa mga nanonood sa atin. Marami na po tayong videos. Kung kayo po'y matyaga lang, panoorin nyo po yung mga videos ko. At I'm sure, yung mga katanungan nyo po'y masasagot na rin doon po sa mga videos ko po na nandun po yung aking mga iba't ibang mga paksa na tinalakay. Sayang nga lang po marami pang mga naipatanggal, naipabura si Brad Eli na aking mga video sa YouTube Kaya yan po ay inuunti-unti po natin na maibalik yung mga dating videos ko po na naipabura, naipareklamo ng mga fanatics. Ngayon, yun pong tungkol sa Apokalipsis, ano po tayo dyan? Meron na po tayong mga naging pagtalakay dyan. At sana po kayong mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli, wag po kayong masyadong interesado sa mga hiwaga. Wag po kayong masyadong nakapokus sa tungkol sa mga hiwaga kasi dapat po kasi focus kayo unang-una sa kaligtasan. Kayo ho ba'y sigurado na po sa inyong kaligtasan na kung kayo po'y mamamatay bukas alam niyo na ba kung saan kayo pupunta? Hello? Tinatawagan ko po ng pansin yung mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli. Alam niyo po, ako po isang panahon kagaya niyo rin. Nung ako po ay bata pa, nung ako'y bago pa sa grupo ni Brad Eli. Kasi madalas ko pong madinig noon sa telebisyon yung apat na hangin. Laging binabanggit ni Brad Eli sa pasalamat. Apat na hangin. Alam ni Brad Eli ang apat na hangin. Nung araw po sabi ko sa sarili ko, malaman ko lang ang apat na hangin, pwede na akong mamatay. Nung araw po, nung bata pa ako, ganun po yung aking isip. Dahil bata pa ako baguhan pa ako sa pag-aaral ng Biblia, madalas mabanggit ni Brad Eli yung apat na hangin. Kaya ako po interesado sa apat na hangin noong maunawaan ko po, simpleng-simple pala yung apat na hangin na yun. Masyado lang hinighlight ni Brad Eli yung apat na hangin. Noong ipagkaloob na po ng Holy Spirit yung apat na hangin, sabi ko, ganun lang pala yun. Ganun din yung aking yung masasabi ko sa mga narito sa ating programa. Alam ko po, karamihan sa inyo, doon nahikayat ni Brad Eli na tungkol sa mga hiwaga ng Biblia, lalo yung Apokalipsis. Pero
ano po nung pakinggan ko na si Brad Eli, lalo pag Apokalipsis na ang kanyang aklat na tinatalakay, ang dami hong sablay, ang dami hong mali diyan sa Apokalipsis na yan na si Brad Eli po nagbibigay ng paliwanag. Yung tungkol lang doon sa 666. Nako tagal na panahon ang turo ni Brad Eli, Papa sa Roma yun. Nung marinig sa akin ni Brad Eli, sabi ko, hindi naman Papa sa Roma yan yung 666. Ayun, bago namatay si Brad Eli, umamyo na rin. Nagbago na rin si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, kasi natutunan ko kay kapatid na Perez, yung 666, yung Antikristo, yung Papa sa Roma. Ay, nako. Sana yung mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli, yung makinig po kayo sa akin. Ha? Minsan po kasi pagka dumami ang alam ng isang tao sa Biblia, at hindi mo alam dalhin yung karunungan, yung kaalaman, baka ho kayo maging mayabang. Baka ho tumaas ang isip ninyo na feeling ninyo kayo na superior pagdating sa Biblia. Yan ho kasi ang yung nangyari pong sa mga miyembro na naturuan ni Brad Eli. Wag ho kayo magagalit sa akin sa mga forums yan ang kanilang asta. Pagka sila nasa forum, feeling nila sila yung mga Bible scholars, Bible expert, sila ay mga authority sa Bible. Para lang pong mga nangyari sa Iskriba at Pariseo, nung panahong si Jesus Christ, kaharap na nila, ang kaharap nila mismo yung anak ng Diyos. Ang Panginoon mismo kaharap nila. Hindi ho nila na-recognize Bakit? Punong-puno kasi ang utak, punong-puno kasi ang isip ng mga Iskriba at Pariseo sa mga nila, nabasa nila yung kaalaman nila. Yan ang yan po yung nakita ko na yung mentalidad, kaisipan ng mga Iskriba at Pariseo. Yun po yung nadala ng maraming mga naturuan ni Brad Eli. Na feeling nila punong-puno na sila ng kaalaman. Feeling nila, alam nila ang lahat ng nasa Biblia. Kaya pagka sila nakasalubong ng ibang grupo ng relihiyon, ang tingin nila maliit. Ang tingin nila sa ibang mga grupo ng relihiyon, mga walang alam. Ganun kasi, ganun na kondisyon ni Brad Eli ang kaisipan ng mga membro. Yun po yung gusto ko pong mawala, maalis at mabago sa mga nandyan po sa grupo ni Brad Eli. Kung kayo po isasama rito sa grupong ito, sa pagsasama-samang ito, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide, kailangan po unang-una po nating hangarin, matutunan natin yung tungkol sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Paano ba tayo pinagkalooban ng kaligtasan? Yun po'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At hindi tayo po ang gagawa ng ating sariling kaligtasan. Hindi po dahil sa mabuting tao ka, gumagawa ka ng mabuti, kaya ka ililigtas ng Diyos. Ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Hindi usapan po rito kung mabuting tao ka o hindi. Ang usapan dito kung ikaw ba'y sumasampalataya sa tagapagligtas. Tinatanggap mo ba ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas sa iyong puso? Naintindihan niyo po ba yan? Naintindihan niyo po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Yung mentalidad ng mga Iskriba at Pariseo, matutunan niyo na pong isang tabi yan. Kasi ganyan po ang mga Iskriba at Pariseo. Sila ang mga dalubhasa, sila ang palabasa ng kasulatan. Kaya ang isip nila, napakatatalino na nila.
napakagaling na nila. Kaharap na nila mismo ang Panginoong Hesukristo. Ang may-ari ng langit at lupa, hindi ho nila nakilala. Yung mismo pong may-ari ng mga salita na nakasulat sa Biblia, sa kasulatan ng kaharap nila, ang gurong mula sa langit, hindi ho nila nakilala. Kaya yun din po ang aking maipapayo sa ating mga viewers. Dito po sa ating natalakay na banal na hapunan, Santa Cena, hindi pa ho tayo tapos dito. Kasi dapat matutunan naman natin, alam na pala natin na ang tamang motibo ng pagbabanal na hapunan, yung pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Gumagamit tayo ng material na tinapay, material na katas ng ubas, kasi simbolo yan ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong natin, papaano po yung pagsasagawa ng banal na hapunan? Kailan ba yan isinasagawa? At sino? Sino yung mga karapat-dapat diyang makisalo sa banal na hapunan? Kasi kay Brad Eli, ang turo ni Brad Eli, pagka ikaw ay merong kang kasalanan, huwag kang sasama dyan sa banal na hapunan. Pagka may ginagawa kang kasalanan, huwag kang makikibahagi sa banal na hapunan. Hello? Ganyan po dyan sa grupo ni Brad Eli. Nitong bandang huli, nagkagulo pa yung daw mga suspendido, pwede na raw sumali ngayon. Dahil nung araw, bawal pagka-suspendido ka. Pero ngayon, pwede na raw. Di talakayin po natin. Sa mga susunod po nating programa, pagka Martes at Huwebes, talakayin natin yung sino po ba yung mga karapat-dapat na sumalo dyan po sa banal na hapunan na yun. Ano ba pakinabang kapag tayo po ay nakikibahagi sa banal na hapunan? Yan po yung ating ipagpapatuloy sa mga susunod po nating pagtalakay, mga magulang at mga kaibigan. Samantala, yung ating mga prayer request, yung walang nagana ng prayer request, sige, bago tayo tuluyang magpaalam, magtapos ngayong gabi, inaanyayahan ko na lamang po kayo, meron palang prayer request yung kay Brother Alan Zarandin. Brother Alan Zarandin, kung nandiyan ka, yung iyong nanay, Concepcion Zarandin, at yung isa pa, yung pinag-pray kanina natin sa Healing Ministry. Pakiusap kasi ni Brother Alan Sarandin na maipag-pray sa programa yung kanyang nanay at yung kasama ng kanyang nanay sa bahay. Sabi ko, sige ka ako, maipag-pray natin. Ang natandaan ko yung Concepcion Zarandin. Tapos, yung isa pa, yung kasama ng kanyang nanay. COVID-19 kasi, COVID-19 yung prayer request ni Brother Alan Sarandin. Naalala ko lang na naipangako ko kasi, Divine Watching. Sige po, maipag-pray natin. Sige po, sumabay po kayo magtaas ng inyong kanang kamay. Ipag-pray po natin itong prayer request na ito. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan COVID-19 na umalis sa mga katawan ni na Concepcion Zarandin, Divine Guwache. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, ipagkaloob ang malakas na immune system sa mga katawan ni na Concepcion Zarandin, Divine Guwache. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. At ito po kay Emmanuel Severino na siya po ay comatose. Ipag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ng comatose
ay umalis sa katawan ni Emmanuel Severino. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan si Emmanuel Severino na magising na, magkaroon na ng kamalayan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang lubos na kagalingan kay Emmanuel Severino. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, sa mga nanonood ngayon sa ating programa sa Facebook, sa YouTube, kung meron po kayong nararamdamang mga sakit, meron kayong karamdaman sa inyong mga katawan o kaya ang inyong mga mahal sa buhay, sumabay lang po kayo sa ating commanding prayer na gagawin. Kayo na po ang magbanggit kung anong sakit po yan na ating uutusan sa pananampalataya at gamit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong imposible sa isang taong sumasampalataya sa Diyos. Sige po, tayo po'y sumabay po sa ating commanding prayer. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis ngayon sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob, kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan. Sa dugo ni Jesus, proteksyon na ipagkaloob sa ating lahat, laban sa lahat ng sakit at karamdaman, sa salot na COVID-19, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu, sa kamay ng masasamang tao, at sa lahat ng sakuna. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong gabi, marami pong salamat dito po sa mga nasa Facebook at nasa YouTube na matyaga pong tinapos po ang ating Bible study, 35 sa YouTube, 32 sa Facebook. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bago po tayo matulog, yung ating bilin palagi, tayo po huwag makakalimot na manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga naman po, sa paggising po natin, yun pa rin ang ating gagawin, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night. God bless po sa ating lahat.